Naimbag nga aldaw kinyayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Nagtatantrum po si Vice President Sara Duterte dahil inalisan po siya or nabawasan siya ng 75 na security personnel. At ang una niyang ginawa ay ang mag-issue ng open letter sa ating mga kapulisan. At doon inilabas niya ang kanyang sama ng loob sa pagkakatanggal ng 75 niyang security personnel. Kaya lang, parang hindi naman niya binanggit kung ilan ang natira. Tinanggal ba lahat ng kanyang security personnel? Wala na bang titingin sa seguridad ng ating Vice President? Kasi parang ang lumalabas dito, nagpapaawa si Vice President Sara Duterte. Pero para sa akin, ang pag-i-issue ng open letter na yan ay para mapagtakpan yung ginawa niyang pagbiyahe at pag-alis ng Pilipinas papunta ng Germany sa kasagsagan ng isa sa pinakamalakas na bagyo na dumating sa Pilipinas. Tagumpay nga naman, hindi kagad pinag-usapan yung kanyang pagbiyahe sa Germany na ang sabi ng iba ay umattend daw ng concert ni Taylor Swift pero wala po tayong nakitang pictures o mga magpapatunay na siya nga ay umattend. Talagang na-censor yata yung mga pictures or hindi nga siya nanood sa concert ni Taylor Swift. But again, tulad na sinabi ko sa aking past video, pakialam ba natin kung nanood siya o hindi kay Taylor Swift? Basta ang nakita natin, ang klase ng leadership na meron si Sara Duterte. Tapos ngayon ito, para hindi na nga naman mapag-usapan pa yung kanyang Germany travel, nag-issue kagad siya ng open letter na parang kinokondena niya ang ginawa nitong si PNP Chief General Romel Francisco Marbil. At part ng kanyang statement ay nang sinabi niyang, kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ang aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya niyong gawin sa karaniwang taong bayan. Tulad na lang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City kamakailan. O nakita nyo na? Parang lumalabas pa na talagang protector si Sara Duterte ni Kibuloy. At nung sinabi niyang kung kaya niyong ilagay sa alanganin ang aking seguridad, ang tanong, wala po bang natira dun sa security ni Vice President? Sobrang konti na lang ba ang natira? Sana sinabi rin ni VP kung ilan yung natirang security personnel niya. Kasi parang lumilitaw na wala na, ubos na, walang natira. At nilalagay ng kapulisan sa alanganin ang seguridad ng ating Vice President. Which is hindi naman totoo. Dahil sabi nga po ng PNP, VP Sara retains top-tier security services. Vice President Sara Duterte still has the most extensive security detail compared to her predecessors. The Philippine National Police said amid the issue on the pull-out of 75 of her police escorts. Kinumpirma pa ni Marbil na yung pag-recall ng 75 policemen ay kailangan i-deploy sa ground, lalong-lalo na sa Metro Manila. At sinabi naman ni Marbil that they are committed to augment the security of the Vice President for any of her engagement in any part of the country. Ayun naman pala dadagdagan kung kinakailangan, lalo na kung siya ay magpupunta sa kahit na saan lugar sa ating bansa. So ano itong pa-victim ni Vice President Sara? Hindi naman pala naubos lahat At kung ikukumpara natin ang security ni Vice President Sara kay former Vice President Leni Robredo, ang security personnel ni former Vice President Leni Robredo will pale in comparison sa dami ng security personnel ni VP Sara. Pareho lang naman silang naging Vice President. Bakit sandamakmak naman ito? Parang batalyon na itong nagugwardya kay VP Sara. At nabawasan lang ng 75 na katao, takot na si VP Sara. Meron ba siyang dapat ikatakot? Parang wala naman yata nagbabanta sa buhay ni VP Sara. At nung sinabi niya nag-aalala daw siya sa uri ng harassment na kaya niyong gawin sa karaniwang taong bayan, tulad na lang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City. Kitang-kita naman po kasi ng taong bayan na talagang kayo ay mga protektor ni Kibuloy. Sinabi pa ni Sara Duterte, let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is.
a clear case of political harassment. Okay, if we are going to call it what it is, yung panggugulo ng pamilya mo, VP Sara, yun ang nagpasimuno at nagpasimula ng lahat. Lahat yan nagsimula kay former President Rodrigo Duterte. Mula pa nung time, mangangampanya pa lang kung ano-ano na ang sinabi ni former President laban kay then Presidential Ferdinand Marcos Jr. At nagsunod-sunod na yon, 2 taon, lahat na lang ginawa nyo. Lahat ng paraan para ibagsak nyo si President Bongbong Marcos, ginawa nyo na. Pinaka-latest ngayon, polvoron video, na kahit na bukong-buko na fake yung video, ginigiit pa ng kampo ni Rodrigo Duterte na totoo daw yung video. Naku naman, kahit na sa simpleng mamamayan yung ipakita yung video ng walang mga scanner-scanner, sasabihin nila na hindi si Bongbong Marcos yun. Sa totoo lang, hindi tayo magkakagulo ng ganito kung hindi sinimulan ni former President Duterte. Kung siya ay bumaba na lang at nanahimik tulad nung kanyang sinabi na pagbaba niya sa pagka-presidente, mananahimik na siya, i-enjoy niya na lang yung kanyang retirement. Pero hindi eh. Although noon pa, kitang-kita na natin na talagang yan ang gagawin ni Rodrigo Duterte. Dahil gusto nilang paupuin si Sara Duterte, hindi sila makapaghintay sa 2028. Bakit nyo guguluhin yung ating pagpili ng ating presidente? Nasa Constitution po yan. Through election. Kaya tayo nagkakaroon ng eleksyon para bumoto ng ating mga leaders. Eh kayo hindi. Gusto nyo i-shortcut. Sa dami ng ginagawa ng ating presidente. Sa dami ng mga problemang minana niya kay former president. Sa dami ng magagandang ginagawa ng presidente natin. Para sa inyo, wala pa rin. Dahil para sa inyo, si Duterte lang ang pinakamahusay na presidente. Eh nagkakamali kayo. Kung dati yun ang tingin ng taong bayan sa kanya, ngayon, majority ng taong bayan, iba na ang pagtingin kay Duterte. Tapos sasabihin ni Sara Duterte, let us call it what it is. That is what it is. Nanggaling sa kampo ninyo ang panggugulo. Imbis na makiisa kayo para umunlad ng mabilis ang ating bayan, hindi. Sa lahat ng nakita ko mga opposition groups, ang grupo lang ni Duterte ang pinaka-toxic. At itong kanya mga alipores, kung maglabas ng mga kasinungalingan, kahit na bukong-buko na sila, ipaggigiitan pa nila, ipagpipilitan pa nila na totoo yung kanilang mga inilalabas na mga ebidensya tulad ng polvoron video na yan. Na bobo na lang ang nagsasabi na si Marcos yung nasa video na yon. And yet, para sa kanila, authentic yung video. Hindi nyo na mauuto ang majority ng taong bayan. Ang maniniwala na lang sa inyo ay mga aliporis ninyo at yung mga supporters ninyo na kahit alam nila deep inside na hindi talaga si Bongbong Marcos yung nasa video, sasabihin na rin nila na si Bongbong Marcos nga yung nasa video. Pero kahit no anong gawin ninyo para ibagsak at alisin si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto, hindi po kayo magtatagumpay. Dahil nakaabang po ang majority ng taong bayan para labanan kung ano man ang masamang binabalak nitong grupo ni Duterte. Real talk lang po yan. Subukan nilang manggulo at lalabas talaga ang taong bayan para ipagtanggol ang gobyerno nito. Dahil sawang-sawa na po ang Pilipino sa mga kaguluhan. Lalo na at may nakikita tayong pag-asa sa pamumuno ni President Bongbong Marcos. Naaantala dahil sa sarili ninyong agenda. Dahil sa plano nyong iupo si Sara Duterte. Bakit? Para mabura lahat ng mga katiwalian, lahat ng kasalanan ng previous administration. Ito na nga ang tamang pagkakataon. Kaya nga dumadaan sa tamang proseso. Kung kayo ay may kasalanan o kung kayo ay walang kasalanan, hindi kayo dapat matakot. Harapin ninyo ang mga kaso ninyo. Patunayan ninyo sa taong bayan na kayo ay inosente. Hindi, dinadaan nyo sa lahat ng klaseng paraan. Hindi naman kinakagat ng taong bayan. Yung mga akala ninyo ay magagalit ang taong bayan kapag nilabas yung polvoron video, pinagtawanan lang kayo. Dahil gagawa din lang kayo ng gimmick, palpak pa. Ang nakikita tuloy ng majority ng taong bayan, puro kayo gimmick. Tulad nitong huling-huling gimmick ni Vice President Sara Duterte na para sa akin, para pagtakpan yung kanyang biyahe sa Germany, inunahan niya ng pag-issue ng open letter. Yung kanyang pagrarant dahil nabawasan yung kanyang security personnel. Na akala mo naman ay nanganganib na ang kanyang buhay dahil naubos na, tinanggal lahat ng kanyang security personnel. Hindi naman pala. So kung yung pag-issue ng statement na yan ay para linlangin ulit or lituhin ang taong bayan at para mawala ang pagtatanong ng mga Pilipino,
kung bakit imbis na nandito si Sara Duterte nung panahon ng bagyo, mas ginusto pa niya ang bumiyahe papuntang Germany. Ang tingin ko po tuloy, parang talaga ang mga Duterte hindi makawala sa katotohanan na wala na sila sa kapangyarihan. Hindi nila mabitiwan yung kanilang hold to power. Para sa kanila, dapat sila pa rin ang mamuno. Sila pa rin ang dapat paniwalaan ng taong bayan. Sila pa rin ang dapat sundin ng taong bayan na kung ano ang sasabihin nila, yun ang susundin natin. E doon lang sa katotohanan na hindi nagtatagumpay yung inyong mausig rallies. E dapat magising kayo sa katotohanan na ayaw na po ng taong bayan ng ganyan dahil ang gusto natin ay ang magkaisa tayo. At hindi po susuportahan ng majority ng Pilipino ang mga destabilizers. Ano po ba ang masasabi ng ilan natin mga kababayan? Sabi po ni Mark Ian, during the Duterte administration, Vice President Leni Robredo was assigned 78 military personnel for protection. This number, though substantial, pales compared to the 433 personnel serving Vice President Sara Duterte's security detail. Sabi pa ni Mark, medyo napaisip din ako, gaano ka-espesyal ang isang Inday Sara kumpara sa isang Leni Robredo. Tapos, nabawasan lang ng 75 PNP personnel ang 433 security upang maidagdag sa puwersa ng kapulisan para sa taong bayan, ginigipit na agad ang mga Duterte. Leni Robredo's situation was worse when she was the vice president under Duterte's regime. She got indirect threats from no less than the president. She was red-tagged by government agencies. She faced a sedition case. She had just 1 to 5 security close-in when she traveled. And sa totoo lang, she did not request for close-in security for her daughters kahit pa madami nang nambabash or nagbabanta sa kanila online. In spite all this, she did not cry foul. I thought Dutertes are strong. Walang kinatatakutan. Bakit ngayon ang daming drama? Mahalin natin ang Pilipinas. Ganito lang yan. Kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan at kasama sa branding mo ang mahalin ng Pilipinas, dapat sa iyo na mismo manggagaling ang pagbabawas ng mga bantay mo na sinasahuran ng taong bayan. Oo, taong bayan ang nagpapasahod sa 433 bodyguards ni Inday. Nakakatawa pa, sabi ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte, bumalik na naman daw ang krimen sa lansangan kahit na hindi naman talaga nawala. Pero nagtatantrums nung binawasan ng 75 katao ang 433 security personnel ni VP upang idagdag sa puwersa ng PNP. Napaka-inconsistent. Tapos, nabawasan lang ng 75 ang 433 bodyguards ng vice-presidente. Diktador na agad ang presidente? Seriously? Sa bigat na mga salita, mura, kasinungalingan at paratang nila sa administrasyon, sila pa ang nasasakal? Diyos ko day, ang taas naman masyado ng standard ng demokrasya. Sabi naman po ni former Senator Sonny Trillanes, the open letter of VP Sara is wrong on so many levels. But let me just summarize my conclusion. She is an entitled, privileged child having temper tantrums because her security detail was reduced from almost 500 to 300. This shameful display of psychological instability clearly makes her unfit for VP. Imagine nyo na lang kung maging presidente yan. May topak. Well, kahit sabihin natin na medyo marami din naman ang inis dito kay Sonny Trillanes, may mga pagkakataon po na ang kanyang mga sinasabi ay may himig katotohanan dahil po consistent siya sa kanyang mga pahayag. Hindi tulad ng mga Duterte. Lalong-lalo na si former president na ang puti ngayon, itim na bukas. Wala pong consistency. Tapos ngayon, matapos maglabas ng sama ng loob si VP Sara, tila nagtatawag po ng kanilang bersyon ng people power ang ating mga butihing senador na si Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla. Panawagan ni Senator Bato de la Rosa, attention, former PNP, AFP personnel who are good at unarmed combat and volunteering to provide security and protection
to VP Inday Sara, please sound off. Bayanihan lang, walang sweldo. Wala na ba talagang natirang security itong si VP Sara at nananawagan itong si Senator Bato na mga former PNP AFP? Mag-volunteer daw sila to provide security and protection to VP Inday. Nanganganib ba ang buhay ni VP Sara? Matanong ko nga. At kailangan nyo magtawag ng mga volunteers. Naubos na ba talaga ang security personnel niya? At ito pa ang nakakatawa sa panawagan ni Senator Bato. Bayanihan lang, walang sweldo. Nananahimik na yung mga former AFP-PNP, tatawagin mo para protektahan si VP Sara nang walang bayad. Kayang-kaya ni VP Sara ang sweldohan yung mga yan. At ano naman ang panawagan ni Senator Robin Padilla? Ako man, nananawagan naman po ako sa lahat ng mga dating rebelde na mayroon ng mga tamang papeles ng pagsuko at amnestiya. Kayong may kaalaman sa penjak silat, kali, eskrima at handang sumailalim sa pagsasanay, pagsusuri, clearances at approval ng opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ba kayong mga senador kayo? Kayo ba ay inilagay sa pwesto ng taong bayan para protektahan ang pamilyang Duterte? Ang dapat nyong gawin kung ganito ang mga panawagan ninyo, mag-resign kayo bilang senador at mag-apply kayong chief ng security ni VP Inday para wala pong kumwestiyon sa mga motibo ninyo. Ano ang susunod? Magtatawag na kayo ng people power? Palalabasin nyo na ang taong bayan? Pag-iinitin nyo, pag-aalabin ninyo ang galit sa puso ng bawat Pilipino para sila ay lumabas at protektahan ang ating Vice President dahil nabawasan ng 75 ang kanyang security personnel. Napakababaw ng mga isip ng ating mga senador nang dahil lang nabawasan ng 75 na katao ang security ni Vice President Sara Duterte ay manghihimok na sila ng mga former AFP-PNP personnel at ng mga dating mga rebelde para protektahan daw si VP Sara. Protektahan saan? Yun po ang katanungan. Protektahan saan? Nanganganib ba ang buhay ni Sara Duterte dahil lamang sa nabawasan siya ng 75 na personnel? Dapat siguro banggitin din ni VP Sara kung ilan pa ang natitira. Na talaga bang kokonti na lang ang natira sa kanyang security para magtawag ng volunteers, itong si Bato de la Rosa at si Robin Padilla. So ano na naman tong dramang ito? Kasama na naman sa destabilisasyon ninyo laban sa gobyerno ni President Bongbong Marcos na nanganganib ang buhay ni VP Sara dahil nabawasan ang kanyang security personnel. Dapat lumabas tayo mga taong bayan. Protektahan natin ang ating Vice Presidente. Laban saan? Ay huwag na nating alamin kung bakit natin siya pagtatanggol, kung bakit natin kailangang gwardiyan si VP Sara. Basta kailangan natin lumabas at protektahan si VP Sara dahil nabawasan ng 75 katao ang kanyang security. So hindi kaya panibagong palabas na naman ito ng Duterte Camp dahil hindi nagtagumpay yung kanilang polvoron video, although may nagsasabi na meron pa daw 4 na videos na lalabas. Kung yung unang inilabas nila, peke na eh. Paano nyo masasabing authentic at totoong si Bongbong Marcos na ang ilalabas nila dun sa mga susunod na video? Dahil kung meron silang video na nakunan talaga si Bongbong Marcos na humihitit ng cocaine, dapat yon ang inuna nilang inilabas. So nung hindi nagtagumpay, ito naman ngayon ang issue. Ang pagrarant ni VP Sara at paglabas niya ng sama ng loob sa pagbawas ng kanyang security personnel at ang pagtatawag ng bersyon ng people power ni Bato de la Rosa at ni Robin Padilla. Ay nako, talagang hindi po titigil ang kampo ni Duterte hanggat hindi nila nakakamtan ang kanilang kagustuhan na patalsikin si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte bilang presidente. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga kaguluhan na ginagawa ng kampo ni Duterte para masabi na ang gulo-gulo ng administrasyon ni Bongbong Marcos? What are your thoughts about this? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.